record lang natin. Now let me share my screen. So, ang topic natin tonight is another mandatory discussion, meaning it is included on your syllabus, usually being discussed during the first to second week of the semester. So this is the becoming a 21st century teacher. Okay? So ano muna, spoiler. So before we discuss that, uh, tell me what is your understanding or notion of the concept or the idea of being a 21st century teacher. Okay, anyone? Kapag sinabing 21st century teacher, ano yung pumapasok sa isip niyo? O kahit ano lang, another one word idea about 21st century teacher. Just one word. Ang naisip niyo? Okay, good. That's right. Okay, that's correct. What else? Yeah. How about the others? Imposible namang walang naisip yung iba. Innovative. Yeah. All right. Very good. So yeah, so that's your idea of becoming a 21st century teacher. Okay, survey lang. Out of my 40 students right here, ilan yung gustong maging teacher? Taas ng kamay. Isa, dalawa, tatlo. Okay. Sorry. Sorry about that. Mga 2 weeks na ako may ubo. Makati lang naman. Okay, so ano, yung percentage ng gustong mag-teacher is still align sa general na percentage na mga gustong mag-teacher sa isang section ng DBTE. Usually nasa 3 to 4 or 4 to 5 students out of 40 yung mga nagtataas ng kamay. So, we can say na majority hindi pa nakikita yung sarili nila na maging teacher. Okay? So, I understand that. Uh, for the longest time, I remember my mother persuading me to become a teacher. Pero never kong in-acknowledge. So pag sinasabi ng mama ko na gusto mag-teacher ka, gusto ko magkaroon ng anak na teacher, something like that. Never kong na-acknowledge na wala lang. Parang wala lang ako naririnig. Sabi ko, okay, okay pa. Pero never nag-sink in sa akin yun. So siguro may sumpa na yung mga ayaw mag-teacher, sila yung nagiging teacher. Tapos yung mga gustong maging teacher, sila yung hindi nagiging teacher. Based on my experience, that happens. Kasi meron akong classmate,
yung most likely na magiging teacher sa section namin, sa block namin, siya yung hindi naging teacher. Naging manager siya sa SM for 10 years na, ganun. Basta hindi siya naging teacher. Nasa ano siya, corporate world. Tapos, yung least likely na maging teacher sa amin, yung uso pa kasi Dota nung dati. Nagdodota, laging late, pasaway, tapos hindi naka-uniform. Then, based dun sa mga Facebook posts niya, parang siya yung nai-enjoy niya yung pagiging teacher. Yan, for the longest time teacher na siya. So, hindi mo rin talaga masabi. Yung classmate ko na laging uno sa mga demo, hindi naging teacher. Yung classmate ko na pasaway, yun yung parang masaya sa career nila as teacher. So, you really cannot say based on the experience. I mean, based on your observation. Kasi yung least likely maging teacher, sila yung nagiging teacher. And yung most likely maging teacher, usually napupunta sa ibang field. Okay. So again, this is needed. Okay. So the 21st century teacher discussion must be discussed on the first 2 weeks of the semester. So ito yung discussion na yon. And as I mentioned, it's still we're able to connect this to industrial arts kasi dito napapaloob yung first ever graded activity nyo. So please listen to this carefully. Okay? So morphing into a 21st century teacher. 27 ways to become a better 21st century educator. So syempre, we are living in a 21st century. Okay? And we need to adapt to it. 1/4 na ng 21st century yung nako-consume natin. So we still need to somehow adapt to the 21st century. So there are 27 ways. Agenda is, I will just discuss this. And I am hoping for your participation. Okay? Para hindi lang ako yung nagsasalita. Para may interaction tayo. Kasi marami to, 27 to. Then, papabayaan nyo lang ako discuss to lahat. So, I need your input. I will appreciate that. Okay? So, let's start with think. Okay. So, think beyond your classroom or your subject matter. So, meaning na you acknowledge that your students are human. Okay? So, hindi sila robot. And as a teacher, you need to make sure that they are ready to learn. Okay, so think beyond your classroom or your subject matter. So I will explain this in a form of an example. So when I was in grade 7, our math teacher, Sir Abila, after periodical exam, first grading periodical exam, hindi siya nagturo. Okay? I mean, alam niyo, exhausted kami. So, nagpa-icebreaker activity lang siya, buong klase. So, isa sa mga binigay niyang riddle, nagbigay siya ng mga riddle, is mga brain teaser, sabi niya. Okay, let's say, paano niyo pagkakasyahin yung 500 people sa average size classroom? Parang normal size na classroom, di ba? Paano nyo pagkakasyahin yung 500 tao? The premise is that walang play on words. This is not a trick question. The answer is a straightforward answer. And the only premise that should not be violated is that those 500 people should live harmoniously. Okay? There is no inconvenience in their part. They can live there without any inconvenience. So, ganun lang. Paano mapagkakasyahin yung 500 tao sa average size classroom? Probably around 50 and 40 square meter na room, yung 500 tao. Ang dami yung 500 tao. Paano mapagkakasyahin yun sa isang average size classroom? Anyone who might want to
Imagine na yung sa mga grade 7 tinanong to. And kayo, second year college. So papatalo ba kayo sa mga grade 7? Paano mo pagkakasya yung 500 tao sa average size classroom? Anyone? Without violating those premise na na-mention ko. Come on. Mag-isip kayo. You can try. Wala? Kahit isa? Think. Think na, di ba? Guys, ano na? Oh, gusto mo mag-try? Mag-unmute kayo kung gusto nyo mag-try ng sagot. Oh, bilis na guys. Ano na? Pabuti nyo pa ba ng alas 9 itong discussion natin? The least you interrupt, the more time it will take for us to finish this discussion. ICT 22. 38 kayo nasa Zoom. Walang gustong magsagot sa napakasimpleng tanong. Ay, sir, ano po yung question? Ano po yung hindi po kailangan i-violate pala, sir? I-violate. Ano po? Walang inconvenience sa 500 tao. Yun lang. Pwede po, sir, ano po, bukod po dun sa hatiin sila into group, siguro, sir, wala naman, may sinabi po bang kailangan physical present po sila inside the classroom? Wait lang ah. Basta one classroom lang sila magkakasya. Average size classroom. Okay, wala pa rin gusto mag-try. Kaya hindi pwedeng mag dalawang classroom. Isa Si Miss classroom. Jason Antablada po, sir. Yes? Miss Tablada, pwede ka nang mag- Sorry. Ayan, narinig po ba ako, sir? Ayan. Okay. Okay na connected na yung headset ko. Sorry kaka-connect lang. Ayas, ano ulit yun? Wait lang, tapos na ba si ano? Sino yung nagsalita kanina? Si Elton po, hindi pa po ata siya tapos, Ay, sir. ako po. I'll go Ay, hindi ko Elton. po alam kung tama po kasi eh. Oo naman, okay lang. Magta-try ka lang naman. Go. Ano po ba? Sinabi po bang kailangan physical present po sila sa room? Kasi po kung hindi, online na lang po. Doon sila titira. So, Ay, hindi pwedeng ganun. online. Yan, si Yeah. Miss Tablada. Okay. Go, Jaisal. Sir, try ko lang po to So for me po, dapat po hindi po pipilitin na pagkasyahin yung 500 student po sa isang classroom dahil how can we sure po na magkakaroon sila ng comfortable life kung magsisiksikan po sila sa isang classroom. Yan lang po. Thank you. Okay, Jaisal. Again, it's not philosophical. It's not a philosophical question. It's a straightforward question and have a straightforward answer. As long as those premise will not be violated. That is the correct answer. Hindi, walang inconvenience sa part ng 50, 500 na tao. Natitira sila sa average size classroom. Okay? So how would you be able to do that? Sir, how about po stackable po yung mga chairs or like beds nila? Stackable. Yes, sir. Paano stackable? I-demonstrate mo.
Normally po ang mga bunk beds, if like nanood po kayo ng, ano po ba to? Squid Game. Yung, yes po sir. What if ganun po yung setup? Kinakita mo 'di ba, sobrang parang singlaki ng gymnasium yun. Tapos 500 yung player doon, pero singlaki ng gymnasium yun. Paano mo gagawin yun sa isang average size classroom na 500 tao? Or magpatong-patong na lang po sir. Na-violate mo yung premise na walang inconvenience sa 500 na tao. Papayag ka? Mga 12 inches lang yung space mo dun sa classroom na yun. Super inconvenient yun sa part ng 500 na tao. Di ba? Okay? So, but that is, sa tatlong nagsagot, may malapit naman dun sa tatlong yan. Okay? So, come on. Mag-isip pa kayo kung paano nyo gagawin yun. Yes, John Michael. Narinig po ako, sir. Oo. Try ko lang po is, 500 na estudyante na po ba yun is, kailangan po ba ay nandun po sila sa classroom at time po? If not po kasi, pwede po magkasya yung 500 sa isang classroom with different time po. Like for example po, 7 to 8 yung atiin po nila sa bawat oras po, mga ganun po. Again, you will violate the premise na walang inconvenience. Paano pag pagod ka na, galing ka trabaho, gusto mo na magpahinga o hindi mo pa schedule para magpahinga? O, di ba? So, kailangan seamless nga, di ba? Kung gusto mong magpahinga, pahinga ka ba? Labas-pasok. So, very convenient on your part. Okay? Dapat yung 500 tao, ganun yung mararamdaman. Hindi yung pag gusto nila magpahinga, hindi pwede kasi hindi mo pa time para magpahinga. Ganun, di ba? So, you still violated the premise. O, sige pa, mag-isip pa kayo. Hindi tayo uusad hanggat hindi nyo ito nasasagot. Ang makasagot dito, exempted sa first graded activity. Meaning, automatic 1 yung grade mo pag ikaw yung nakasagot. Okay? So, magandang magandang reward na yun. So, mag-isip na kayo. Again, this is not a trick question. There's no play on words. It's a straightforward answer. Yes, Princess? Sir, what if sa room na yon, sabi niyo po 'di ba 40 square meters po? So, pwede po kayang mag-stock ng additional floor doon sa room na yon kasi hindi naman sinabi kung gaano talaga siya kalaki. Like, may additional floor, sir, para magkasya yung 500 na tao. Okay. So, yeah, correct. Tama yun. Yun lang yung sagot. Di ba? Hindi mo lang naman iba-violate yung premise na bawal yung na wala namang sinabi na magtayo, di ba? So, ganun lang. At saka wala namang ibang sagot dun eh. Di ba? 500 tao, mabubuhay ng... So, anong gagawin mo? So, syempre, i-elevate mo yung yung space na yun. So, that's the only answer to that. Okay? So, yeah, that's correct. Ito, kung di ko pa sasabihin exempted, hindi pa kayo magsasagot. Okay, so si Princess, paki-take note yung exempted sa first graded activity natin. So, 1 ka na sa first graded activity. And take note hindi madali yung first graded activity natin. So, congrats, exempted ka. So, yung ginawa ni Sir Abila pala, nag-ano siya, binigay niya, pinakita niya sa amin yung class record. Sabi niya, ang makasagot ng mga riddle ko is may +5 direct sa card. Totoo yun, class. Pinakita niya talaga yung class record niya. +5 direct sa card.
And kaya naaalala ko yung event na yun kahit 20 years ago na yun, is ako yung nakasagot nun. Binulong ko lang, sabi ko, di lagyan ng second floor. Tapos narinig ni Sir Abby lang. Sabi niya, sino nagsabi nun? Sino nagsabi nun? Yung tinuro ko ng mga classmate ko. Kaya yung grade ko na 79 sa math, naging 84 nung first grading. Dahil lang dun sa riddle na yun. Which is, that's why, as of this moment, I can still remember it. So, there. Paano na lang kung sadista si Sir Abila, yung math teacher ko, na pag after ng first grading activity, first periodical exam, nagturo ka agad siya, di ba, ng math. O, syempre, just imagine the exhaustion of the students in, sorry, yon exhaustion of the students na yung burden para sa mga estudyante. So, syempre, as a 21st century teacher, kailangan mong timbangin yung mood ng mga estudyante mo. Okay? So, ready ba silang matuto pag binuhusan ko sila ng mga ganitong mga concept or may mariretain sa kanila? Ganun. So, as a 21st century teacher, you need to think beyond your classroom or the subject matter itself. So, we're done with the first one. 26 more to go. Okay. So, next is include. Include the world in your lesson. Yun. Literally Skype with a class in a foreign country. So dito, nasa point na tayo ng nasa technological advancement where we can easily contact our counterpart. So siguro naman meron ding bitiled ICT sa other countries ng Southeast Asia, di ba? So sa Southeast Asia muna tayo. So we can create a benchmarking, di ba? Ano ba yung pinagkakabalahan ng mga bitiled ICT sa Chiang Mai University sa Thailand? O, di ba? So we can contact them or we can benchmark and kung synchronize ba yung pinag-aaralan natin sa pinag-aaralan nila. Okay? So, nandun na tayo sa point ng technology na possible na yon. So, we'll be able to do that. Next, look for ways to get involved with the community. Ito naman is to give back to the community. Notice this class. Lahat ng university, organization, company, businesses, lahat talaga, meron silang program to give back to the community. Okay? So for example, yung Jollibee, meron silang school supplies, this charity na nagbibigay sila sa mga indigenous community, di ba? Nagbibigay sila ng mga school supplies. Or let's say yung GMA, meron silang kapusong totoo na nagbibigay ng mga relief goods. Or I remember yung company ko before, it's a BPO company, yon ano din kami, nagbibigay din kami ng mga feeding program. Yon. Kasi lahat ng pag may accreditation, yun, chine-check nila, tinatanong nila, ano yung program nyo to give back to the community? Yun, kasi tinatanong yun. Kaya ginagawa ng mga company na kapag wala kang program to give back to the community, bagsak ka. So hindi ka yung level mo sa accreditation hindi tataas. Kaya nga yung College of Education, ano tayo, level 4. Okay? So yung mga colorum na school, kahit level 1, hindi nila na ipapasa. Okay? So importante yung accreditation level. Kasi imagine this, let's say nag-aral ka ng 4 years na let's say marine transportation, magsisiman ka. Then malaman-laman mo yung school na pinag-aaralan mo, kahit level 1 pa lang, hindi nila mapasa sa accreditation. So, ang impact nun sa'yo, yung 4 years na napag-aralan mo dun sa school na yon is invalid. Okay? Kaya maraming pinasarang mga maritime school dati sa Quiapo, sa Moraita. Kasi kahit level 1 accreditation, hindi nila maipasa. So, kawawa yung mga graduate nila. So,
para mataas yung level sa accreditation mo, tinitingnan nila is yung program mo to give back to the community. Okay? Kaya as a 21st century teacher, dapat active tayo magbigay ng program to give back to the community. Kasi imagine mo naman yung College of Education level 4, di ba? Kasi meron tayong sariling school, yung Community Outreach Learning Center, CELC na siya ngayon. Kumbaga, yung College of Education, may sariling school. Okay, school sa loob ng school. So, meron tayong preschool na minamanage. Okay? Since 1989 pa yun, 1989. And yung mga alumni ng preschool na minamanage ng College of Education, mga doktor na, mga lawyer na. And that's why they are giving donation to the CELC. So, nung pandemic kasi, naglaylo yun. So, and dahan-dahan na nilang binabalik. So, yun. Kaya mataas yung level ng College of Education. So, wala kayong dapat ikatakot na pagka-graduate nyo, magiging invalid yung course nyo. Kasi mataas yung accreditation level ng College of Education. Next is have a cause that the students can identify with or foster social responsibility. Okay, also, as a 21st century teacher, dapat meron tayong mga theme. Okay? Theme meaning, usually, per semester, meron tayong, let's say, mga different social awareness. Let's say, healthy living. Okay? Or exercise awareness month. So, may mga running tayo. Or campaign against smoking. So yon. And pero nakakabilib class sa mga Gen Z na katulad nyo. Siguro since 2020, nung nagka-pandemic up until this moment, wala pa ako nakikitang Gen Z na nagyosi. Yung talaga kakaiba. As in, kudos to Gen Z. Kasi since pandemic, wala pa ako nakikitang Gen Z na nagyosi. Na nakita ko, nakasalubong ko first time, wala pa. I'm not sure kung di lang ako nagpupunta sa mga lugar, pero dati kasi mga millennials, mga ka-generation ko, parang patok na patok yung pag-yosi. Pero ngayon, mga kagaya yung Gen Z, parang sobrang rare nang makita namin nag-yosi na Gen Z. So, kudos sa generation nyo. Unlike the Gen X and the Gen Y, yung millennials, where normal na lang sa kanila yung pag-smoke. Okay, so yon, we should have a social theme. Next is show. Yon, show students from around the world. Okay, again, nasa point na tayo ng technological advancement where we can show you. Isa na dito yung platform na TEDx Talk or TED Talk. Okay, so we can have you show those people who are excelling in their field to learn something from them. Next is the technology. Okay? So hindi ka pwede maging 21st century teacher kung iiwasan mo yung technology. So na to by default, 'di ba? And synonymous na sa technology yung artificial intelligence. So as a 21st century teacher, dapat hindi ka mag-guilty kung gumagamit ka ng AI kasi synonymous na sa technology yan. Sabi nga, 'di ba? AI will not replace teachers, but those teachers who does not use AI will be replaced by teachers who use AI. So yun na yung reality natin ngayon. That's the current reality, that if you refuse to use those emerging technologies such as artificial intelligence, then mga digital badges, yung mga educational drone, di ba? Yung mga emerging technologies. If you refuse to use that, yung augmented reality, then they will hire a different teacher who will embrace those type of technology. Okay. Next is work. Create lessons where students work with people around the world on a project. So yon. It's possible na it's like the digital version
of snail mail. Alam niyo ba yung snail mail? Yung from the word itself, snail, mabagal, na magsusulat ka, then lagay mo yung address, then isi-send mo sa post office, then you'll wait for the response. Usually, pinapagawa to sa mga junior high school, sa English na subject nila. Susulat sila, then i-mail nila sa post office, tapos maghihintay sila para dumating. Yun yung old school way. Pero ngayon, it's possible na we can work on different people from around the world. We can request for them to talk to us. So let's say, mag-request tayo ng someone from NASA, di ba? To give us a talk or give us a lecture about what's interesting about, let's say, robotics. So that's possible now. Next is capture. Let students capture what they are learning through photojournalism, videography, or blogging. Okay, again, nasa point tayo ng history na first time in history na lahat ng estudyante ay may device that can capture video. Di ba? First time yon in history na lahat kayo may device na nakaka-capture ng video. And we are not utilizing that enough. Di ba? There is one training na inatenan ng mga mga faculty ng College of Education, and nakakatuwa yung speaker namin. Sabi niya, okay, right after every slides na dinidiscuss niya, sabi niya, okay, para hindi nyo makalimutan yung dinidiscuss ko, everyone, get your phone. So lahat kami, sila dean, si mga chairperson, lahat mga professor sa College of Education, sabi niyang speaker namin, okay, i-vlog nyo ngayon, ngayong moment na to, yung natutunan nyo dun sa slide na yon. So lahat kami, isa-isa. So yun, in-explain namin yung concept, yung tinuro niya, ano yung mga technique and step by step, kung ano yung na-retain sa amin. Pagkatapos, yun, pagtapos namin mag-vlog, discuss na naman siya sa next slide. So, di-discuss niya na naman. After those slide, okay, get your phone, alam niyo na gagawin nyo. Yun, kasi sabi niya, kapag purely discussion yung ginawa niya, most likely, yung retention, nasa ano lang, 30 to 40%. Diba? So, ang ginawa niya is gumawa siya ng sistema para yung natutunan ng mga audience niya at that very moment is ma-retain. Diba? So kami, tapos na yung seminar, wala na kaming medyo nakalimutan na namin yung 80% ng discussion niya. Pero since may natirang video doon sa phone namin na pwede namin panoorin, ay nga no, ito pa na sinabi ni Dr. Robles, yung speaker namin. So yun, may na-retain. Okay? So isa lang yun sa mga ways para to take advantage or to utilize the technology that we have inside our pocket. Okay? Next is become aware of good teachers and contact them. Again, as a 21st century teacher, collaboration is the key. Okay? Kahit na hindi mo sila makakollaborate firsthand, as long as you are aware of teachers. So, example of this is si Sabrina Ongkiko. So, apelyido pa lang, ang pangmayaman na. So, si Sabrina Ongkiko, thumbs up kung may nakakilala kay Sabrina Ongkiko. Siya ay isang from mayaman na pamilya na nagturo as public elementary school teacher. 'Di ba? Parang then yung salary niya, of course, napakaliit compare sa kita ng pamilya nila. So, para siyang prinsesa. Ganun siya kayaman na pumunta sa slum area para magturo. So, sa Kulyat Elementary School siya nagturo. Then, shinare niya sa isang TED Talk yung mga experience niya as a teacher, a public elementary teacher. Shinare niya yung mga co-teacher niya. Sabi niya, may isa siyang co-teacher na kahit senior citizen na, pinupush pa rin yung sarili na matuto about computer para makasabay sa mga estudyante. Meron siyang co-teacher na parang pag nakikita niya, yung conversation nila nagre-revolve around gusto niya na mag-resign.
sa pagiging teacher, pero nandun pa rin, araw-araw pa rin nag-show up para sa mga estudyante niya. Then, yun, yung mga experience niya, then yung mga estudyante niya, na-inspire siya kasi, di ba, kahit na walang-wala, pumapasok pa rin. Yan yung mga experience na yun. Maganda yung talk na yun. Panoorin niyo sa YouTube. It's Sabrina Ongkiko TED Talk. Yeah. Very inspiring yung talk na yun. Yeah. At least we are aware that those type of teachers exist and we need to know about them. Okay. Next is listen to experiences and people around you. Especially class sa course natin, BTLED ICT. Pero meron kayong industrial arts, meron kayong agri-fishery, meron kayong ano pa ba, call center basics, meron kayong video production, meron kayong audio production. 20 areas, di ba? 20 areas yung explore nyo sa buong college life nyo. Then, sa bawat topic na yon, I'm sure kahit isa lang sa 40 na estudyante mo is may background dun sa area na yon. Are you getting it? So, kung may background sila sa area na yon, then you failed to solicit their thoughts, their ideas about that particular topic. Then that's a big missed opportunity for them. Kasi, let's say, yung topic nyo is about different delicacies, di ba? Sa, let's say, may cookery kayo, yung topic about native delicacies. Then yung isa nyo palang classmate, family business nila, yung gumagawa ng mga native delicacies. Then you fail to recognize that because you don't listen to your students. Okay? So that's why we need to know what area nag-excel yung bawat isang estudyante para may ma-share sila. So sayang naman yung ma-share nilang knowledge and best practices, di ba? So for example, sa audio production, ang topic namin is about DJing. Okay, then may isa akong estudyante, tatay niya is DJ, legit DJ na nagigig. Tapos siya din, may background na rin siya, nagigig na rin siya. So yun yung topic namin. So marami siyang mga best practices. 'Di ba? O how to set up during the event, okay, ano yung mga about how to promote your brand. So marami siyang mga first-hand experiences. So, nasi-share niya yun sa amin. We're able to listen to that experience. And that's important or valuable to us. So, as a 21st century teacher, we need to listen to people around us, especially the students. Okay, so we'll give them chance to give us their knowledge. Next is to create yan. Teach students how to think outside the box. Let them create. So, yan. Clue. Related dito yung activity nyo, create. Kasi create nga, di ba? 21st century teacher, so we need to create. Then, invent. Let students invent new ways to solve all problem. Okay? Naglagay kayo ng innovation dun sa 21st century teacher. Yun yung kulang natin. Okay? So, may nag-post pala na sa chat box. Yun yung kulang natin, innovation sa Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Ganito. Lahat ng mga patent, mga copyright materials na naka-file sa mga first world countries, so let's say Japan, Korea, United States, nagre-range na yan sa millions. Okay? Nasa millions na yung innovation nila kasi kahit simpleng user interface na mechanism, 'di ba? Naka-copyright 'yan or naka-patent 'yan sa isang company. Alam nyo ba yung pinag-awayan ng Samsung tsaka ng Apple is kapag nasa dulo ka na ng gallery mo, 'di ba? Pag dulo ka na ng gallery mo, wala na. Then kapag sinwipe mo pa siya kahit dulo na 'yon, 'di ba magkakaroon ng dark shadow sa gilid? Alam nyo ba 'yon? Kapag dulo na, 'di ba? Sinswipe nyo pa, nagkakaroon ng dark shadow. Yung interface feature na yun is nakapatent yun. Okay? Nakapatent yun sa Samsung na kinopya ng Apple. So, nakasuhan yung Apple dun sa copyright materials na yun. Kaya nag-range sa millions yung
um, yung innovation na naka-file sa different countries. Sa Pilipinas, wala pang 10,000 yung copyrighted materials and um, trademark, okay, and innovation na naka-register sa Pilipinas. Wala pang 10,000. Pero sa ibang bansa, nasa millions na. Ganon tayo kalayo when it comes to innovation. So, as a 21st century teacher, dapat i-encourage natin, okay, about the innovation. Di ba maraming mga bagay na pwede pa tayong explore. One time nga may mga student ng SEA sa engineering na yung problema ginawa nilang solusyon. I mean, sinolusyonan nila yung problema. Unang problema na doon is yung napakaraming janitor fish sa Ilog Pasig, di ba? So ang ginawa nila, nanghuli sila ng drum-drum na janitor fish. Then pinakuluan nila. Yung na-extract nilang mantika doon, they found out na highly flammable siya. So they are able to convert that into gasoline. So nakagawa sila ng gasoline from janitor fish. Na-feature pa ngayon sa Rated K. The only problem is that, the lack of support. So we're not able to fully utilize the potential. So yung mga ganong bagay, yung mga naisip nyo na, nga, pwede palang gawin siya. Then pag dinevelop mo siya, pwede siyang maging innovation or copyright or trademark, di ba? Na makikredit sa inyo. Now, kapag na-credit sa inyo yun, let's say teacher na kayo, automatic may promotion yun, one step higher. So for example, teacher 1 ka, then meron kang copyrighted materials na unique sa'yo, ikaw talaga may-ari ng patent na yun. Pag may isang bagay ka na nagawa yun, automatic one step higher. Paano kung 5 yung innovation na nagawa mo? So 5-step higher promotion kagad yun, automatic. So walang walang limit, unlimited. So yun, that's why it's very important. Yung nga lang ito wala pa nakakagawa nito. Pero ay hindi pa siya formally naka-innovation. Alam niyo ba yung pinag-ugasan ng bigas class? 'Di ba? Pag nagsaing ka, unang hugas. Pag nilagay mo sa bowl yun, pag nag-settle na yung 'di ba may parang ointment dun sa bottom ng sediments niya? Ano yun? Anti-inflammatory. Okay? So, meaning kapag, let's say, namamaga, inflame yung mukha mo because of, pimples, you can use that ointment and apply it to your face. Then, pag natuyo yun, matutuyo rin yung maga or yung inflame na mukha mo. Okay? So, yun, it's anti-inflammatory material components. Yun, hindi pa siya nade-develop, pero if someone support that product, then it can be registered as innovation. What else? Yeah, B. Yeah, be aware that students may know more about the technology. Okay, as a 21st century teacher, every generation is more technologically inclined. Diba? So, meaning, ako millennial, kayo Gen Z. So, mas marami kayong time na nakababad sa technology. Paano pa yung mga Generation Alpha na magiging future students nyo? Okay? So sila naman yung maraming nalalaman sa technology when it comes to, kasi digital native na sila. Super digital native. Kayo, digital native kayo. Sila super digital native. Kaming millennial, semi lang kami, semi-digital native. Kasi first 10 years ng buhay namin, wala pa kaming technology. Okay? So kayo siguro, mga first 3 years ng buhay nyo, wala kayong technology. Pero, yan, the rest, meron na. Pero yung mga Gen Alpha talaga, yun. Parang sila yung pinanganak na may hawak na tablet. So yun na yung group of students na ma-encounter nyo. So meron talagang chance na mas magaling sila sa technology compare sa inyo, di ba? Magugulat na lang kayo na habang nagdi-discuss kayo,
and kino-cross-check na sa mga smart glasses nila yung mga pinagsasabi niya, di ba? So, may voice recognition, then naka-synchronize sa sinasabi mo. So, yung dinidiscuss ng teacher, nag-register kagad sa mga smart glasses nila. Then real-time, kino-cross-check ni ChatGPT, yung API na ChatGPT naka-embedded na sa ano nila. So wala ka na talagang kawala. Kino-cross-check ka real-time ng mga estudyante mo. Next is incorporate the parent. Okay, this is more of an learning management system, LMS. Kasi to incorporate the parents, usually sa learning management system yan. Kasi sa LMS, thumbs up nga class kung narinig nyo na yung learning management system or LMS. Di ba may mga, are you still with me class? Di nyo pa narinig yung LMS? Imposible naman. Learning management system. Okay, yes. Ralph, want to say something? Okay, so in LMS, merong students, of course. Then may teacher, may admin. Then meron niyang yung mga parents, meron silang read-only access. So that's one way to incorporate the parents. So in LMS, di ba? Para naman alam nila yung progress ng mga estudyante nila. Kasi yung future ng LMS, Learning Management System, para na lang siyang social media. Parang LinkedIn, di ba? Yung LinkedIn, parang social media pa rin siya, pero more on corporate tool. So ganun na yung mangyayari sa Learning Management System. Parang naka-social media yung inter UI niya, user interface niya. Yun, that's our way to involve the parents. Next, evolve. Be willing to evolve as learning strategies and technologies evolve. During pandemic, may mga professor na nag-early retirement. Then, kasi hindi na nila kayang mag-adapt sa online classes. So they refuse to evolve. So that's why early retirement sila. Pero as a 21st century teacher, pag merong bagong mode of delivery na naimbento aside from online class, dapat ready kayo to embrace that platform. Kasi magiging na yan. If you refuse to evolve, then hindi ka 21st century teacher. So, for example, this will happen in your lifetime. Yung mass adoption ng smart glasses. Okay, mangyayari yan pag mga teacher na kayo. Yung smart glasses, magiging mandatory requirement siya sa loob ng classroom. So ngayon, that technology exists already, but in the medical field lang. Yung mga can afford. But there will be a point in time where the technology becomes so cheap that everyone can afford it. So lahat na merong smart glasses. Then our mode of delivery will revolve around augmented reality. So augmented reality is merging the digital interface and the real world interface. So sa medical field kasi ginagamit nila yun pang dissect in their human anatomy courses, diba? So instead of purchasing a cadaver or a dead body sa mga morgue, yung smart glasses na lang yung ginagamit nila pang dissect ng katawan. So na-imagine nyo ba yung concept na yun? So it exists already, but 10, 20 years from now, it will become mandatory inside the classroom. So let's say automotive yung subject nyo, di ba? Under TLE pa rin yun. So lahat ng estudyante mo naka-smart glasses, then ikaw din naka-smart glasses. And you are dissecting the engine of a car, di ba? So, and you are dissecting it inside the classroom. So, ganun. It sounds
science fiction, di ba? Pero it will really happen. So probably magkakaroon ng memo si Ched 20 years from now in 2050. Okay, may memo si Ched na or si DepEd na mandatory na ang paggamit ng smart glasses sa mga classroom. So yung iba, bakit ginawang mandatory? Ayoko gumamit ng mga ganyang technology. So, hindi ka 21st century teacher pag nag-refuse ka. It will become necessary to the point that you need to adopt no matter how far-fetched do you think it might happen, but it will happen, di ba? So yung ano pangalan, online class, di ba? Kung hindi nagka-pandemic, hindi natin mai-imagine na ganito yung mode of delivery natin. So we cannot underestimate the progress of technology na yung mga bagay na naisip natin na imposible, magiging normal occurrence na lang. Yun. That's why evolve is very important. Next is Plan B. Okay? Ito, class, very relevant to sa mga madalas mag-present, especially kayo, mga education students. So, dapat walang chances na makokorapan kayo ng file. Kasi, lagi kayo may Plan B. Let's say may PowerPoint presentation kayo, ka magpe-present. Aside from saving it on your laptop, isi-send mo pa yan sa messenger mo, send mo sa email mo, save mo sa isang pang flash drive. So, lagi kang may backup na kapag na-corrupt yung file mo or nasira yung laptop mo, meron ka pang file somewhere that you can download from the cloud or from your flash drive. So, yun. You should always have a plan B. Kapag sinabi mo na, sir, nakurap po yung PowerPoint presentation ko, ibig sabihin, hindi ka 21st century teacher. Kasi a 21st century teacher, it will not happen to a 21st century teacher. Lagi kang may redundancy. Next is practice using technology before the class begins. Ito, another very relevant to education students. Kapag meron kayong presentation, so let's say may kasamang video, yung presentation nyo or yung demo nyo or yung report nyo, dapat lagi nyong na-check kung may audio output ba or may dala ba kayong adapter, di ba? Meron ba kayong HDMI to VGA adapter or yun, dapat ready kayo sa lahat ng mga instances na yun. So, walang chance din na pag nag-present kayo ng video, walang audio. Sabi niyo, sir, nakalimutan ko po dalhin yung auxiliary connection. So, yun. Pag nangyari yun, ibig sabihin, you are not being a 21st century teacher. At that moment lang naman. Di ba? So, gawin nyo ng normal part of your conversation. Why are you like that? You're not being a 21st century teacher right now. Kasi lagi mo lang na-corrupt yung file mo. So, yun, you can say that. Next is team up. Create teaching and learning with your... So, may mga framework ng pagtuturo na yung kalahati ng class, tuturuan mo ng concept A. Then, yung kalahati ng class, tuturuan mo ng concept B. Then, you ask the concept A group to teach the concept A to concept B and vice versa. Okay? So, yung framework na yun, stimulating siya sa mga estudyante kasi nare-realize nila na yung life hack, ito class, may life hack na if you want to learn something, pag-aralan mo siya as if ituturo mo siya. Para yung retention is very high. Kasi wala kang choice eh. If you want to learn something, learn it as if you are going to teach it. 'Di ba? Para yung retention talaga napakataas. So yun yung isa sa mga life hack.
So let's say gusto mo matuto ng ano ng Korean or ng Japanese, 'di ba? Pag-aralan mo siya as if ituturo mo siya. So, marami kang mariretain na knowledge. Okay, next, arts. Integrate the arts, allow students to express themselves in different ways. So another clue, arts, ito gagawin natin to. Gagawin talaga natin to kasi industrial arts yung subject niya. Next is risk. Okay, I need your participation here. Ganito, isa pa sa mga na-observe ko as a teacher, pag naging teacher ka na, magpa-flashback yung mga pinagagawa ng mga teacher mo nung elementary ka, nung high school ka, and even nung college. Magpa-flashback lahat ng pinagagawa nila sa'yo or pinagagawa nila sa loob ng classroom. Maaalala mo yon pag education ka. Sa education ka. Right? Naalala ko dati mga teacher ko, parang mga war shock. May isa ako teacher, out of nowhere, parang na-bad trip siya sa buhok ng classmate kong babae. Kumuha ng scotch tape, tapos pinonytail niya gamit yung scotch tape. Parang na-trauma kami nun eh. Pero parang normal lang. Yung classmate ko na yun, parang wala lang sa kanya. Tapos may isa naman akong classmate. Inano niya, yung kilay niya. Shinade niya. Wala siyang kilay. Shinade niya lang. Ewan ko anong trip niya. Tapos nilagyan niya ng band-aid. Tapos yung teacher ko pinatanggal yung band-aid. Para daw makita ng lahat yung ginawa niya. Tapos may teacher naman ako na sinira yung upuan sa gitna ng classroom. Ewan ko, ang ingay siguro namin nun para makuha yung attention namin. So yung upuan, dinurog niya sa classroom. Yun. Tapos, yun, maalala mo yung mga pinagagawa ng mga teacher mo sa'yo. Tapos sa PUP na-experience ko, meron akong professor. Sa buong semester 30 minutes lang siya pumasok. Then at the end of the semester, lahat kami dos. Ewan ko paano nangyari yun, pero it happened. 30 minutes lang siya, parang first day, orientation lang. Salta-salta lang siya. Tapos, for the whole semester, yun, hindi na kami sinipot. Wala naman nag-complain sa amin sa office. Pero at the end of the semester, yun, dos kaming lahat. Yun, naalala ko rin yun. Kasi nangyari yun. Ano pa ba? Pero di akong weird na teacher. Nakakasalubong ko pa yun eh. Then pag sinabi ko, kinuwento ko yung mga pinagagawa niya. Natatawa na lang din siya. May teacher ako na start ng klase namin, naglagay siya ng 3 baso sa table. Parang shot glass, pero mas mataas. Then, may kulay pulang substance na nakalagay doon. Sabi niya, any volunteer, iinumin to. Parang dugo, parang may dugo doon sa shot glass. Nag-volunteer talaga kami. May isang nag-volunteer. Ininom mo yung yung then sabi niya daw, malinamnam. Ang weird nung pag-describe niya. Malinamnam daw yung ininom niya pa yung pangalawa para sa sarapan. Tapos sabi ng professor namin. Sabi niya, yun daw yung sekreto niya kung bakit makinis yung mukha niya. Kasi kahit mga 40, 50 na siya, matanda na siya. Mukha pa rin siyang 25 pa. Basta ang kinis na mukha niya, maputi siya, tapos makinis mukha niya. Sabi niya, daw yun, dugo daw yun. Then vampire daw siya. Yun daw yung sekreto niya kung bakit hindi siya tumatanda. Pero, syempre, nagjo-joke lang siya. Ano talaga yun? Tomato juice. Kaya pala malinamnam yung description. Tomato juice. Yun, tomato juice yun. Na hindi unsweetened. So yun yung mga pinagagawa ng mga teacher. Meron pa pala akong teacher na business math to college na to. Habang nag-midterm kami, nagpapa-sound trip siya ng mga boy band na kanta. Nag-midterm kami, tapos napapatugtog siya. Yan, mga pinagagawa ng mga teacher. So kayo class, may your experience where your teacher nag-risk sila para matuto kayo. Okay, one example,
binigay ng estudyante ko, yung teacher daw nila, naglakas loob na ipagamit sa kanila yung microscope doon sa science lab. Okay? So, usually, parang display lang yung microscope na yon, pero nag-take a risk yung teacher nila para ipagamit yung microscope sa kanila. Yun, na-enjoy nila yung moment na kasi nagamit nila yung microscope. Yung mga ganong moment. Okay? So, share your experience where your teacher took risk for you to learn. Anyone? Come on, class. Kung gusto nyo makapag-lunch ng maaga, dinner, mag-participate na kayo. Kasi hindi tayo uusad hanggat wala nagpa-participate sa inyo. Hindi tayo pupunta sa wing it hanggang walang nagbibigay ng example sa risk. Kasi posible naman, di ba? 39 kayo, tapos meron kayong mga 50 teacher na na-encounter on your lifetime. Then wala man lang kayong share na instances na nag-take ng risk yung teacher nyo para matuto kayo. Come on, class. Yes, Cyril. So, yung experience ko po nun, kasi yung campus po namin, ay yung school po namin nung junior high po kami, hindi po siya isang buong school. May mga campus po siya, Annex 1, Annex 2, tas main campus po. That time po kasi yung subject namin is ICT. Tapos yung mga computer po kasi na gagamitin namin is nasa main campus. Tapos yung room po namin nasa Annex 1. Nung time po nung subject namin na yun, doon po sa may main campus, meron pong naaksidente na sagasaan po ng truck. Tapos so bawal po dumaan doon. Dahil that time po, like, di ko po matandaan ko ano yung inaaral namin nun. Basta, important po kasi inaaral namin that time. So, kahit bawal po dumaan doon, pinilit pa din po ng teacher namin na pumunta po doon sa main campus para matapos po yung kailangan po namin gawin. Yun po. Okay. Alright. So, yes, pwede yan. Actually, the field trip itself nung nawala lang naman yung field trip nung nagkaroon ng aksidente dun sa Best Link, di ba? Pero dati, nung before pandemic rin, pre-pandemic, almost papunta ng pandemic, may mga may bus ng tourism, papunta na sila sa tour, then nangyari yung Best Link accident, pinabalik yung buong bus. Hindi na tuloy yung tour nila. So, yun, the field trip itself is taking risk for the students to learn. Yes, Gabriel? Sa akin naman po sir, nung nangyari ito nung grade 8 student po ako. Yung first subject po namin nun is math. Pinapaintindi niya sa amin na dapat kung estudyante ka pa lang, matutunan mo na kung paano maging professional. Ayun. Una niyang inisa-isa yung mga babae sa amin, sir. Then, yung may mga walang tali ang buhok sa kanila, binigyan niya ng isa-isa ng Sanrio, para ipusod or itali yung buhok nila. Kasi nakakasagabal nga naman sa pag-aaral yun, sir, di ba? Pag yung buhok mo, buwaghag. Then, after niya sa mga babae, pinatayo niya lahat ng lalaki, including ako, sir. Umawak siya ng gunting at tinignan niya isa-isa lahat ang buhok namin. Tinignan niya kung yung bangs namin ay lagpas kilay o hindi. Thankfully naman po, sir, wala naman pong nagupitan sa amin. Ang gusto niya lang na lesson na ibigay sa amin na matuto kami kung paano maging presentableng estudyante. Yun lang po, sir. Okay, so yan. Nag-take a risk siya talaga na,
to impose sa inyo yung kahalagahan ng pagiging professional, presentable, smart sa as a person. Okay, so sabi naman ni Michael, dahil sa terror teacher nila, tumino sila. Okay. That any po kami yeah. Correct class. Ako naalala ko si Sir Bagano, grade 5 math teacher ko. I think mataas na position nito sa DepEd eh. Si Sir Bagano, parang district supervisor na siya, ay superintendent na yata siya. Pero nung teacher ko siya sa math, grabe yung pagpingot niya sa patilya namin. Sobrang sakit. Ang pino sa patilya, sinihila niya ganyan, ganyan na talaga. Yun. Pero natuto naman kami. Tama nga yun. Na sobrang terror ng teacher na yun. Okay? So aside from that, for example, yung nag-stay kayo sa may mga ano ba dito, Boy Scout, nag-overnight kayo sa class sa school, that's a risk, di ba? Pero kailangan yung gawin yun kasi para matuto kayo ng pagiging independent. So, mga ganong instances, di ba? Taking risk. Ito meron pang though sa movie ko siya napanood, yung Teacher's Diary. Napanood niyo na ba yung movie na yun? It's a Thai movie titled Teacher's Diary. May scene doon na tinuro niya sa mga estudyante niya yung concept ng buoyancy, yung paglutang ng mga bagay-bagay. So instead of teaching it inside the classroom, pumunta sila sa swimming pool. Then doon niya tinuro. So first hand natutunan nila yung concept ng buoyancy, yung paglutang ng mga bagay. Then pinagalitan siya ng principal kasi daw, paano kung nalunod yung mga bata, di ba? Naman, meron namang proper swimming, di ba? Pero yun talaga yung mga risk na kailangan mong i-take para matuto yung mga bata. Kasi bakit naman, di ba? For example, tayo sa industrial arts, papayag ba kayo buong semester, lang tayo? Puro hypothetical, di ba? Wala man na tayong hands-on. So, kailangan yung maggupit, maglagari, mag-grinder. Kasi kailangan yan. It's a risk that we need to do. Kasi, pag nag-practice teaching na kayo, observation. Wala, hindi naman namin experience yan. Ano lang kami, puro concept lang kami, puro theoretical lang kami, di ba? So, kailangan talaga natin na gawin yung mga bagay. Then, wing it. Be willing to throw the lesson out if the class is moving in a better direction. So, probably, learn to read the room. As a teacher, you need to read the room or check the condition of your students. So, for example, very low moral yung mga estudyante mo. Kasi, because of social events, di ba? Parang wala silang gana talaga sa araw na yun. So, as a teacher, intindihin mo yung mga estudyante mo. As a 21st century teacher, intindihin mo, sabi mo, okay, so I think masyado ng malakas ang social issue sa panahon ngayon, sa araw na to. Then, pag nag-discuss ako, wala kayong matututunan kasi yung isip nyo nasa, sa ibang bagay. So yun, pwede kang sabi mo sa kanila, okay, let's take a break for this day. Kasi lahat kayo, very low moral because of certain events. So yun, pwede nyong i-skip mo na yung araw na yun. As a 21st century teacher, you need to understand what's happening to your students. Wing it. So don't be afraid to wing it. Okay, last 6 na tayo, class. Malapit na tayo. Then I will discuss the activity. Then the RRR, the reading, writing, arithmetic. Don't forget the common core. As a 21st century teacher, dapat hindi ka nalilito sa mga simple grammatical rules such as yung it's and it's with apostrophe, yung your and your, the there and there. Diba yung mga bagay na yun? Or in arithmetic, let's say pumunta ka sa mall, 800 pesos yung pants. Then nakita mo, 10% off. That automatic, nakakompute mo na sa isip mo kung magkano na lang yun. Diba? So yung mga ganong bagay, as a 21st century teacher, those simple things
should be second nature to you. Automatic dapat yan sa'yo. Okay? Don't forget the basics. Yun, the basics. Next, collaborate with teachers. Alam niyo ba class na na nakalagay sa Code of Ethics ng professional teacher na pag may co-teacher ka na gustong makipag-collaborate sa'yo, then refuse mo siya, there is certain clause there that it can be unethical if you refuse to collaborate with your co-teacher. So collaboration is really necessary for your 21st century teachers. Okay? Sa mga teacher, pag-collaborate kayo. Then you can check the kung saan sila expert, di ba? So possible na industrial art subject natin, di ba? So possible meron akong kunin na na teacher sa masonry, di ba? Na expert sa pagpapalitada, di ba? That they can discuss to you, or expert sa pag-welding, discuss ay. Yung mga ganun, kailangan makipag-collaborate tayo. I remember dati pala class, di ba sa College of Education, merong mga English major. BS Ed, English yon. Meron silang subject doon na translation. Tropa ko yung professor nila doon sa COED. Then alam niya na fluent ako sa Cebuano. So, kinuha niya akong speaker. Nag-collaborate kami. Sabi niya, kunin kitang speaker sa translation. Sabihin mo lang yung mga nakakatuwang parallel or connection between Tagalog and Cebuano. Yun. So, I gave a talk to all English major na may subject na translation. Alam niyo yung mga simpleng bagay sa Tagalog and Bisaya or Cebuano, di ba? For example, mga nakakatuwang bagay, for example, yung word na nindot. Di ba pag sa Tagalog, para siyang negative, di ba? Negative talaga. Pero pag nasa Mindanao ka, sinabihan ka ng nindot, ano ibig sabihin ng nindot? May nakakaintindi ba sa inyo ng Cebuano? Ang ibig sabihin ng nindot sa Mindanao is, anyone who knows how to, yes, cute or maganda. Very good. Diba? Kapag Tagalog ka, napunta ka sa Mindanao, tapos sinabihan ka ng nindot, huwag kang ma-offend. Ibig sabihin, cute ka. Kanindot ni mo, day. Nindot kayo ka. Then yung langgam, yung word na langgam, di ba? Sa Manila kasi, yung langgam is, so if someone shout langgam, you will look down kapag nasa Manila ka. Pero pag nasa Mindanao ka, you will look up. Kasi yung langgam sa Manila, of course, langgam, ants. Pero pag langgam sa Mindanao is bird or anything that moves, anything that flies. Yeah, anything that flies. Mga vaguely moving. Langgam yung tawag ng mga Cebuano dyan. So yan yung mga nakakatuwang bagay. For example, yung word na libog, di ba? So, naglibog ka. So dito is of course, we know the meaning of it sa Tagalog. Pero sa Mindanao, yung libog is you're just confused. Okay? So, naglibog na ako dito. So, ibig sabihin nalilito ka na. Yun lang yun, di ba? Or, yes. Also, sa Ilonggo naman to, yung para, di ba? Sabi nung Ilonggo kong student, yung para sa kanila is bangga. Kuya, bangga lang. Di ba? Bangga po. So, yun yung para sa kanila. So, pag punta ka dito sa Mabangga, di ba? Babangga yung yung jeep. And I remember may pamangkin ako from Mindanao. Nag-OJT siya dyan sa GMA. Then hindi niya alam yung word na para pahintuin yung jeep. Syempre mga Bisaya, marunong mag-Tagalog yan. Kaya gusto niyang pahintuin yung jeep. Ang sabi niya, pakihinto ang sasakyan sapagkat kami ay bababa. Ganun talaga yung sinabi niya sa jeepney driver. Kasi nga, hindi niya alam yung para. Gusto niya nang bumaba, nandun na siya sa bababaan niya eh. So sinabi niya talaga yun. Sabi niya, pakihinto ang sasakyan sapagkat kami ay bababa. Yun. And that's
a real story, a true story. Yung nakababa naman sila. So yun, maraming sa translation, nakakatuwa. Yun, dapat collaboration in teaching should be mandatory. Okay? So wag na kayo magtaka kung may mga instances na may hihilain akong teacher from other department. Okay, next is design. Let the students design the lesson. Ito, class, this is also important kasi yung naiintindihan ng mga estudyante is based lang din sa naiintindihan ng teacher. And hindi naman all knowing yung teacher. Hindi naman lahat ng bagay alam ng teacher kasi yung teacher, ang edge niyan sa mga estudyante is yung experience niya and yung understanding niya. Of course, the qualification is there, that licensed teacher ka. Pero may mga instances na nami-miss yung pag-understand ng teacher. So, you give the students a chance to interpret certain parts of the lesson. Okay? Kasi, baka may na-realize ka, hindi mo na-realize, then na-realize ng mga estudyante mo. So, sometimes it's better to give them chance to take the wheel. Okay? Yeah. Let the students design the lesson. Next is social media. Ito, it's really default na to, di ba? Parang necessary na talaga to connect through social media. Then yung pin it, see what others are doing through Pinterest. Usually mga babae yung mahilig sa mga Pinterest para pagkuha ng mga aesthetic idea. Sa industrial arts din, pwede natin makuha ng inspiration yung Pinterest. Then lastly is game. Add a gaming element to your classroom. Allow students to play, fail, and enjoy learning. Okay, gamification of classroom. Kasi if you gamify your classroom, you will talk in the student's language. Kasi babad yung mga sa computer games yung mga estudyante. Okay? So, pwede in certain parts of your lesson, kung gusto mong i-gamification yan, instead of saying, okay, ito yung top 10 for this month, pwede mong sabihin na, ito yung leaderboard natin. Okay? So, ang rank 1 natin is si Princess. Okay, gano'n. Diba? So, instead of top 10, it's leaderboard. Instead of assignment, it's mission. Instead of grade, it's points. Or, sa games kasi mga high score. High score yung pagkuha. So, we'll just replace the variables with the gaming words. Okay, so that we can gamify the classroom. So that we can capture the interest of the students more. So yun lang ang 27 ways to become a 21st century teacher. Okay, I will forward this sa GC natin para meron kayong kopya, of course. Now, your task. Ang task nyo is gagawan nyo ng doodle yung 27 na yon. For example, think, ano ba yung doodle or icon or visual representation ng think? Ano sa tingin nyo? Pwedeng, type nyo. Pwedeng light bulb or pwedeng brain. Di ba? Yun. Or, question mark. Or for example, yung evolve. Ano yung visual representation ng word na evolve? So, pwedeng yung theory of evolution ni Charles Darwin, or pwedeng Pokeball, or from Pikachu to Raichu. So, something like that. Basta anything that evolves, di ba? So, for example, listen. Pwedeng ear icon or pwedeng headset. So, you get the point. So, i-combine nyo yung 27 na concept na yun in one doodle. Na kapag nakita yun ng normal na tao na walang idea kung ano yung drawing nyo, ang magiging impact sa kanya, I interpret this doodle as, someone who is modern, a teacher, very technologically inclined,
um, more globally accepted, something like that. Ganyan yung interpretation nila. Basta yung impact nun is a 21st century teacher. Are you getting it, class? It's just a doodle. And kailangan siyang naka nasa bond paper, short bond paper. And isasubmit ko siya sa akin in physical format. Okay, hindi pwedeng digital. And you will submit it on our first face-to-face meeting. So tentative, hindi siya tentative, for sure. Sa September 30. May pasok na. So you have 2 weeks to do this. The submission is the first on our first face-to-face meeting. Now, here is the rubric, and I will also explain. Okay, very simple lang ang ating rubric. It's just 40% accuracy, 40% proficiency, and 20% X factor. Okay, accuracy. Sinunod mo ba yung instruction ko na idudoodle mo yung 27 ways na yon? Ayan. Pag ginawa mo yon, perfect ka na sa accuracy. Proficiency naman is how proficient you are in, in converting those concepts into visual representation. Kung gaano ka kagaling mag-drawing, yun na lang yun. Okay? Yun yung proficiency. Then, X factor and X nga di ba? Unexplainable. Ano yung bagay na pwede mong gawin sa activity na to na hindi ma-describe? Kaya nga X X factor. Hindi mo ma-describe. Undescribable. Yun yung X factor. Meron something na maganda sa bagay na ginawa mo pero hindi mo ma-explain. Pero ang ganda ng gawa mo. Yun yung X factor. So for example, sinunog mo yung gawa mo tapos yung ashes na parang then ginawa mong design. Basta bahala ka. It's the X factor. Or pwedeng a QR code lang yung isubmit mo tapos yung link nun mapupunta sa video mo explaining the actual pero a physical copy pa rin yung isubmit. Kailangan pa rin makita yung papel. Or pwedeng wag ka na mag-submit. Sabihin mo na lang, sir, ako na yung 21st century teacher. Na-embody ko na. Ako na mismo yun. Okay, wag ka na mag-submit. Pero, perfect ka sa X factor. Pero, wala kang accuracy and proficiency. Okay, so that's the X factor. It's unexplainable but something pleasant that you can do. So you can think outside the box. So yun lang ang very simple natin na rubric para sa first graded activity na to. Na congratulations kay Princess Moralde na exempted siya dito. Okay? So if you don't have any more question, okay, buti. Yeah, may tanong si Cyril. Sir, kasama po ba kami sa exempted yung mga nanalo po sa last game natin? Yeah. Thanks for reminding me. Let me check. Sinabi ko ba na exempted kayo? Yes po, sir. Okay. So, if I say so, then yes. Exempted. Ay, tama. Kasi nilagay ko pala dito. Si Cyril, si Jaisel, si Jasmine, and si Rihanna. Yun, 5 pala sa inyo ay exempted. Congratulations. So, yun lang ang gagawin nyo. You have 2 weeks to work on this. And next meeting, online pa rin tayo. Pero, yan, we'll start the lesson about industrial arts next meeting. Well, relate pa rin naman to sa industrial arts kasi magdududal kayo. Okay? So, if you don't have any more questions, you can now open your webcam and let's take a attendance. May tanong pa si John Michael. Hello po sir, may tanong po ako. Sa paggawa po ba ng doodle is sarili po bang i-drawing mismo may gamit kamay po or pwede po galing sa po? Galing sa digital po, like apps po, like elements po sa Canva, mga ganun po. Yeah, good question. Unfortunately, for this time, 100% okay, pen and paper. It's really physical copy. Okay, so yun yung natin. Theme. Okay, Chad Michael?
Okay po. Okay, so first slide. Everyone, open your webcam. 1, 2, 3, and smile. Wait lang. First slide. Pasting in our GC. Second slide. 1, 2, 3, and smile. All right. Okay, so goodbye everyone. You can now enjoy your dinner and see you next week. Goodbye. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Thank you Bye po, sir. Bye.